pong viewers na may anak, inaanak o anak-anakan, alam niyo bang ang bawat turok ng bakuna sa kanila ay parang paglalagay ng invisible shield sa kanilang katawan. Ito po kasi ay pinaka-effective na paraan para protektahan sila laban sa mga malubhang sakit. Kaya po ngayong araw aalamin natin kung ano ang mga bakuna na dapat nilang makuha for a stronger immune system. Kasama po ang pediatrician na si Dr. Lily Rosario. Good morning, Doc Lily. Welcome to the show po. Good morning Please greet po. our viewers po. Yes, good morning po mga kababayan. Doc Lily, yes. So, Doc, pag-usapan natin yung mga bakuna. Pero siyempre, una, sa pagkapanganak pa lang, ano ba yung mga importanteng bakuna sa mga bagong panganak na dapat na meron? Okay, so pagkapanganak po, yung baby po, within 24 hours, which is the ideal, dapat po makatanggap sila ng first dose ng hepatitis B vaccine and then BCG. So, ito pong dalawang to yung importante. Hindi siya optional, Doc, no? No. Kailangan talaga. Dok, ano po yung BCG? Ang BCG po is Bacillus calmette-guerin. Opo, yun po yung inaano natin for tuberculosis. Opo, yung BCG. Kaya po, pagka nagkakaroon ako ng follow-up sa mga pasyente, ano po, yun po yung unang-una kong tinitignan. Yun po yung parang dapat po may parang mark or yung sugat na sinasabi yun natin. Yun po. Either dito sa sa braso o kaya po sa may bandang puwet. Ikaw meron ka bang ano? Wala, hindi ako kasi Ala, lagot. hindi ako nagsascar. Ay, Kaya wala akong scar mark ng bakuna, Dok. Oh, Opo, hindi po ako madaling Galing, ah. magpeklat. Yun. all Pero nabakunahan naman daw Sure po ka, ako. ah? Sabi ng ma'am, di ba nabakunahan ako? So just in case na-miss yung bakuna, no? Nagka-catch up tayo. Ibig Pwede. sabihin, ibibigay siya. Basta nearest possible na yung sa pagkapanganak within 1 year. Within a year, kailangan. Kailangan po. Dok, na-curious lang ako. Sabi niyo po kanina, isa rin po sa pinakaunang ibibigay is yung bakuna para sa hepatitis. B. Ibig sabihin po ba, prone din ang mga bata sa hepa? Paano po sila magkakaroon ito given na newborn po sila? Okay. Kasi there was a study done before, no? Matagal na to, na lahat ng babies na naka-receive ng hepatitis B vaccine given at birth, mataas yung pagpapababa. Mataas, tapos pagpapababa ng incidence ng hepatitis B. Paglaki po Oo, nila. sa paglaki nila. Parang as early as pagkapanganak mo, may protection na kagad yung baby pala. for hepatitis B na sakit. Investment niya. Pero sa after pa naman nito, 0 to 2 years old, ano naman po yung mga dapat natandaan natin, mga bakuna para sa Okay. So, meron tayo, 'di ba, mga sa health center, no? Ito yung parang sa national natin. BCG and hepatitis B vaccine at birth, and then minimum 6 weeks old. 6 weeks. Okay. Oo, minimum 6 weeks old to 2 months, yung first dose mo ng tinatawag natin DPT, so diphtheria, tetanus, pertussis, and then polio, at saka meron tayong isa pa yung tinatawag natin na HIV, as in HIV. boy. Oo, Haemophilus influenza type B yun. So, ang nito is minimum 1 month to 2 months, ang interval 3 doses. And then, meron pa. So, yung iba naman is yung pneumonia vaccine. Pwede nang ibigay as early as 2 months. Ang interval mo din is 2 months, then for 4 weeks in 4 to 8 weeks interval siya, 3 doses. And then meron din tayong rotavirus, no? Yung rotavirus, pwede siyang 2 doses or 3 doses, depende sa brand na gagamitin mo. And then at minimum age of, dito kasi sa Pilipinas, just to prevent the measles, nagbibigay na old, pwede na siyang makapag ng chickenpox. And then at 15 months old, pwede na siyang mag-MMR. And then
booster doses. Yung- No po, booster doses ng DPT, ng HIB, tsaka ng HIB at around 18 months to 2 years old. Kailangan po So, pala may mga booster shots. So, Kailangan kasi ang sanggol kasi, yung immune system nila, it's not well developed. Yun yung nakakalimutan po ng iba eh. Kasi naalala nila, nung bata ako, nabakunahan na ako niyan eh. Tapos nagkaroon sila ng pagtanda. Hindi ko po sinasabi na ako to. Pero nakalimutan mag-booster. Kaya nagkaroon pa rin ako ng chicken pox. Ang maganda kasi sa bakuna, pagka nabigyan ka, yung protection mo mas mataas. So, yung ang piniprevent natin actually dito, yung komplikasyon ng sakit. Yes. So, sa experience ko, yung mga nagkaroon ng, kunyari, chicken pox, minsan pag na-expose sila, nagkakaroon din sila, pero very, very minimal. Konti Hindi lang. masyadong malala Hindi tulad ng... malala. Yes, yun ang importante naman. kulang ka kasi. Pasensya na. Pero ito po sa mga first time mom siguro, sa first time nila magpapabakuna sa anak nila, ano po ba yung dapat nilang i-expect na sa mga anak nila kapag after bakuna? Kasi baka mag-alala sila, naku, baka minsan di ba nalalagnat po yung mga babies. Ano po ba yung normal pa at dapat bantayan na hindi na magandang sign? So, after bakuna, After no? ng Sige. bakuna po. Ganito muna. Yung before, kailangan alam ng mother kung ano yung history of allergies. Kung sakasakali, no, may nag-manifest na allergy kahit baby pa lang sila. And then, yung after natin dito, kailangan, pagkatapos bakunahan yung bata, ako, ang practice ko sa clinic ko, kailangan obserbahan ko sila for 15 minutes. Oh. Oo. Right after po ng bakuna? Oo. Ay, okay. So, kwentuhan muna kami ng mother Tagal uwi, habang hindi. Pero at the same time, inoobserbahan ko yung binakunahan kong baby. Tapos, maaari din silang lagnatin. Maaari din naman hindi. Okay. So, once nalagnatin sila, magbibigay lang tayo ng paracetamol. Okay. Pero, hindi ko ina-advise na bago bakunahan, magbigay ng gamot. May gumagawa po. Hindi po pwedeng ganon. Kasi madadampen or medyo parang hihina yung response nung bata. So, kailangan, kung talagang nagkalagnat after ng bakuna, doon pa lang sila magbibigay ng gamot. Opo. Dok, meron po ba silang mga do's and don'ts bukod po dyan after, like, for example, after bakuna, huwag niyo muna pong papaliguan yung baby. May mga ganun Oo, may po mga ba? ganun. Diba? Sa akin naman kasi wala. Pero ang ina-advise ko is gentle massage lang over dun sa vaccination area. Oo. Oo nga. No? Oo. Minsan may mga discomfort yung mga babies. Yes, oo. Pagka irritable yung bata, it would also be na baka masakit pa din. So, paracetamol lang. Alright. Ito naman po, bakit naman po mahalagang sundin yung schedule ng mga bakuna? May mga time frame po sa binanggit kayo na may mga intervals na sinasabi. Ba't po kailangan sundin yung mga ganun? Okay. Kasi, sa bata kasi, ang inaano kasi natin is yung series nung bakuna. Kasi nga, hindi pa well-developed yung immune system nila. So, kung baga, inaral na ito na, for example, very beneficial, kunyari yung DPT, pag binigyan mo siya ng 3 doses in less than 1 year old. Okay. Oo. So, yung rotavirus, the same din. Basta yung mga ano na yan, inaral na po yan na dapat Ito yung in best, series siya. Kasi ang ginagawa natin dito is parang binibigyan natin ng pundasyon or foundational building ang ginagawa natin for the immune system ng bata. Humihina po ba yung effect ng isang vaccine kapag hindi po na susunod po yung schedule ng vaccine po nila? Hindi naman siya humihina. Basta ang importante sa atin is nagka-catch up. May tinatawag tayo na parang ihahabol. Oo. At mahalaga po na makumpleto na daw. Oo. Mas maganda kasi ang sa bata kasi ang focus natin is foundational building nung immune system. Kailangan talaga. Oo, at saka sa bakuna kasi, ang sakit, ano ba itong mapapanganib na to? Katulad ng measles, katulad ng polio, pneumonia. So, yun. So, pagka naibigay mo na siya, alam mo yon yung konting turok lang, pero ang protection mo mahaba. Alam mo na po na safe yung anak. Of
Of course, Peace of kasi mind. hindi naman siya iaano sa atin kung hindi siya inaral talaga. A few reminders po para sa mga parents po natin na balak, siguro may newborn at magpapabakuna. A reminder po para sa kanila. Okay. So, unang-una po, make sure po na makukuha niyo po yung bakuna at the ideal age. And then as much as possible, wag po ninyong imimiss yung mga doses na kailangan pong tanggapin ng baby. Tapos, pangalawa po, wag po kayong magbibigay ng gamot bago po pabakunahan para po hindi po hihina po yung acceptance nung body. And then, lastly, so kung mag-aano kayo, napabakunahan po, dapat po i-observe po talaga yung bata. So, yun po. Naku, ayan. Doc Lily, para naman po sa mga kasangbahay po natin na gusto pong papakunahan ang kanilang anak at kayo po ang gusto nga magbakuna at mag-check up, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan? Oh, okay. Nandun po ako sa room 318, University Medical Arts Building of Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. Naku. Visit nyo na si Doc. Yes. Thank you so much po, Dr. Lily Rosario. At sobrang crucial po talaga nitong shinare nyo po sa amin for the development po ng mga bata at saka sa mga magulang na rin po na may mga newborn. Kaya sana po tandaan natin yung tips ni Doc Lily para sa kalusugan natin at ng ating mga anak. Kasi dapat healthy tayo.